Mga kababayan, may isang umiyak at ngalngal siya ng bonggang-bongga. Bakit? Talo na ba? Di pa naman tapos ang eleksyon Eto naiiyak na siya, ramdam niya na matatalo siya. Ay, Diyos ko naman, sayang naman. Kinaibigan niyo na, nilunok niyo na ang pride niyo. Kinaibigan niyo na sina Ma'am Shi at saka si Niwi. Bakit iyak pa rin? Ay, gawin niyo ng paraan na manalo. Si Ma'am Sharon, si ate niyo Sharon, grabe ang iyak. May mensahe daw siya sa mga Pilipino. Bakit po ba ayaw niyong iboto si Kiko? Drama. Nararamdaman na ba ni ate niyo Sharon na masushoot sa inidoro si Kiko? Kasi nga mga kababayan, may bad experience. Bakit po, sabi ni Sharon, bakit po ba ayaw niyong iboto si Kiko? Ano po ba yung doubts ninyo? Kasi lahat ng kasinungaling ang nilalabas against him, may resibo kaming katapat. Meron kaming magpapasawalang katotohanan dun sa mga binibintang nila, sa mga paninira nila. Ano baga ang paninira kay Kiko, mga kababayan? Ay humigop baga ng sabaw, pero hindi naman talaga humigop. May hawak siya, nakuna ng video yun may hawak siyang bowl, like nasa kainan siya siguro sa parang anong tawag sa ganyan? Karinderya. Okay? Street food yata. So may bowl, may hinihigop na sabaw. Not sure if that's sinigang or nilaga. Higop si Kiko. Hindi naman talaga siya humigop. Pinatunog pa niya. Wala namang nakitang, 'di ba, pumasok sa bibig niya na sabaw. Sabi ni Kiko. Sa pagmumukha ni Kiko na yun, parang ilit pa siya di ba? Kasi nga parang ayaw niyang tikman or higupin yung soup nung ulam. Nagkunwari pa siya. Tapos vlog-vlog din, ito ang dagat. Wow, dagat. Tapos kumain sa takip ng kaldero. You know what, yung mga ginagawa ni Kiko, nakita na natin to kay Marimar Rojas noon Si Maroas humiga sa yelo, nagbukat ng sibuyas, di ba? Ano ba, nag-traffic, nagganon-ganon si Marojas, no? Trapo, very trapo. Trapo means traditional politician, no? Yung, kunwari, nakikimasa, Mr. Palengke, di ba si Maroas, Mr. Palengke daw siya. So parang gusto nilang i-portray na hindi sila madiriin. One of the, sa Pilipinas kasi, 'di ba, medyo kadiri pumunta sa public market. Unlike sa mga supermarket, like sa mga 'di ba, yung mga nasa mall, medyo okay pa no. Malinis, air condition, hindi mabaho. Pag sa public market talaga kasi sa palengke, 'di ba, minsan basa yung lalakaran mo, right? Maamoy, malangaw, mabantot, lahok-lahok yung tao, 'di ba? So kung ikaw ay medyo hindi sanay sa gano'n, magdidiri ka talaga. Ako mabuti na lang mga kababayan, laking palengke ako. So medyo sanay ako sa gano'n. Pero very rarely po akong pumunta sa mga isdaan or sa mga karnehan. Okay? Kung pwede naman akong bumili na lang ng lutong ulam, which matagal ko nang ginagawa, gano'n na lang. Pero yung mga gulay-gulay, pupunta talaga ako ng palengke. Even yung pagbili ng bigas, di ba? And then, si Maruhas, ano pang pinagagagawa? Kakain sa baso, right? Iinom sa plato. So sige, kumain naman sa takip ng ng kaldero. Ano ba yun? And then one time kumain pa ng pagkain na ibinalot sa dahon ng saging. Pati yung dahon ng saging kinain. Kumbaga suman, tapos binalot sa dahon. Kinain din yung dahon ng saging. Bakit Kiko? Sharon, ikaw ay billionaire. You're proud, di ba? Proud na proud ka na bilyonarya ka. So talagang nagpapagawa pa nga si Sharon ng ng bahay na kasing laki ng mall. Alam niyo, ano ko yan, wildest dream ko yan. Sabi ko one day, I'm gonna have gusto ko magkaroon ng, syempre, di ba, mga ngarap ka na rin lang, itodo mo na. Total, minsan ka lang mabuhay sa mundong ito, no? Kahit sa panaginipan lang, di ba, matupad ang mga pangarap mo. So I was dreaming before mga kababayan na ako ay may bahay na kasing laki ng mall ng aking mga sapatos, tsinelas, parang may isa siyang store, di ba? Yung kitchen ko, kunwari restaurant, gano'n. Tapos yung mga alahas, isang kunwari ay jewelry store sa loob ng, yung bahay talaga na na pagkalaki-laki na mukhang mall. May escalator, may elevator.
And then one day, invite ko yung mga friends ko, kakilala, "Oy, this is my house, mukhang mall," di ba? Ang sarap lang mangarap. But si Sharon, hindi niya pangarap yan, ginawa talaga niya. Nagpagawa siya ng bahay na kasing laki ng mall. Hindi pa nga lang na natatapos. And Sharon, kung hindi mo tatapusin yun kasi parang nauubusan sila ng pondo. Eh si Sharon naman, wala na siyang masyadong endorsement. Way back in the 90s, right, mga kababayan, 90s and even yata early 2000, Sharon Cuneta and Chris Aquino were rivaling, right? They were rivals when it comes to endorsements. 'Di ba? Siya yung megastar, si Chris Aquino naman yung ano ba siya? Uh, Star for all media. Ano ba 'yun? Queen of all media, right? Si Chris kasi marami siyang followers sa social media and may mga talk show siya at mga TV show siya sa mainstream media. So Queen of all media si Chris, pero Sharon Cuneta is Sharon Cuneta, 'di ba? So nagkakaribal sila noon sa mga endorsements. Laging mukha lang nilang nakikita natin sa sabon, 'di ba, sa mga kung ano-ano pa, sa 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 super fairy. Talagang trip kita. Yeah. Sino naman si Chris? Si Chris sa mga real estates, ganon. And then eventually, itong si Sharon tsaka si Chris, syempre nagkakaedad na, napapalta na ni na Marian Rivera at saka ni Ann Curtis. Kasi parang sina Marian at si Ann yung nagko-compete na sa mga endorsements ng mga SMBC, right? Sa mga ano, sa mga condo, sa mga real estates. And then naging si Catherine Bernardo, even Liza Soberano, pabata na syempre, bagong generation na. Pero nung panahon ni na Sharon at ni Chris, sila yung nagra-rival at alam natin na millions ang bayad sa mga yan. So tiba noon si Sharon, eh ngayon, pausto na lang siya sa pabebe. Pero matanda na Sharon, 60s na yata yan. Di ako sure. Papunta na ba ng 60s? So bakit daw ayaw iboto ng tao si Kiko? Ito opinion ko bago natin puntahan yung opinion ni ni Kuya Jay. Kasi ang asawa mo ay parang associated sa makakaliwa, Sharon, right? Aktivista yata ito noon, katulad rin ni Sisa Virus. Plus, ang isa sa pinanggigigilan ni Pangulong Duterte kay Kiko Pangilinan ay gumawa siya ng juvenile law na bawal ikulong kapag minor de edad. So, alam niyo mga kababayan, panahon ni Noynoy, may mga kabataan na nai-involve sa krimen, tulak ng droga, patayan, saksakan, na nakapanaksak na nga mga kababayan na halos makapatay na. Hindi maikulong dahil dyan sa juvenile law na ginawa ni Kiko na bawal ikulong pag minor de edad. So ngayon, ang mga sindikato, mga kriminal at mga involved sa droga, ng mga kartel, kung ano pa mga lintik na mga yawa dyan sa Pilipinas, ang ginagamit nilang tulak, okay, or tagagawa ng krimen, mga minor de edad. Biro nyo may tulak noon, 11 years old. At baka nangyayari, may tulak nga noon na as in yung toddler, hindi lang toddler, parang wala pang 1 year old. Ang ginawa ng tatay ay binigyan ng sachet ng shabu at pinalakad yung bata papunta dun sa kung sino man. As in, bata, nakadaya-per. Wala pang 1 year old, kung 1 year old man yung wala pang 2 years old. Ganyan kalala ang problema sa droga at mukhang bumabalik ngayon. So, hindi namin alam kung ano pa ang kasalanan ni Kiko sa bayan na ito, pero alam namin trapo siya at wala naman siyang silbi. At gustong-gusto ninyong bumalik sa politika, lalong-lalo na ang alam ko mga kababayan na secret candidate ng Niwi administration si Kiko at saka si Bam. Right? Dalawang pinklawan, 'di ba? Galit na galit ang mga pinklawan kay Niwi Jr. Tapos ngayon, di ba pumunta kayo sa Malacanang, beso-beso kayo kay Liza Tanas, ha Sharon? Kayo mag-asawa at saka kay Niwi, nagkita kayong apat, di ba? Nagpa-picture pa nga kayo. Ba't hindi kayo magpahilot doon? Wala kayong pampahilot. Allegedly, according sa vlog ni na Miss Maharlika kanina at Attorney Clenchong,
maliwanag na may dayaan sa May 12. Bakit hindi kayo magpahilot sa mga mandaraya? Malay nyo, lumusot kayo. Hindi namin alam kung magkano ang pakimkim. Pero according again kay Attorney Glenn Chong, may isang politiko na willing sana magbayad ng 2 billion mga kababayan. Ganyan ba ang sistema sa Pilipinas? Para sure na manalo. Pinagkakaperahan ng babaeng ahas ang eleksyon natin? Inang-ina. Right? Oh. So, according to Attorney Glenn Chong, may isang politiko willing magbayad ng 2 bilyon, maisama lang ang pangalan niya sa sure na winner sa May 12, tinanggihan. Kasi meron ng sets of winners. Meron ng 12 na siguro naunang nagbigay. Mali yata yung figure ko, 200 lang daw yata eh. 200 million lang daw ang binigay. Ang liit na 200 million! I don't think 200 million, baka nga billion ang involved dyan eh. 'Di ba? Para sure na manalo ka, magbigay ka ng pakimkim. Sa tingin nyo ba, well, nandun yung hope natin na sana malinis ang eleksyon sa paparating na May 12. And that's 6 days from now, mga kababayan, baka 5 days na nga lang. Oh, we were very hopeful, right? Pero yan na nga eh. Ang mga boto ng mga OFWs, iba ang lumalabas sa kanilang ibinoto. Isang boto na mali ang bilang, ibig sabihin hindi reliable ang automated election natin. Oh. So, magbibiling daw magbigay ng 2 billion yung politikong yun para lang pasok siya sa sure na mananalo, tinanggihan kasi nga may nauna na. O, ano ang ginawa ng politikong yon? Nag-back out, hindi na tumakbo. That's from Attorney Glenn Chong. Hindi sa akin. Okay? So, meron siyang reliable source. Sino ba yung nag-back out na mayaman? O ngayon, Sharon, ba't ka mag-iiyak-iyak? Ano nga kasi ang nagawa ng asawa mo na nagkaroon ng malaking impact sa buhay ng mga Pilipino para iboto siya ulit? At saka Diyos ko naman, nakipag-rival ang asawa mo. Kanino ba? Kay VP Sara. Nung tumakbo ng 2022, si VP Sara ang... You think, bra si Kiko kay VP Sara? Ay kaya natalo ang asawa mo. Eh ngayon, anong gagawin nyo para manalo? Wala naman kayong mai-offer. Right? Anong ginawa ng asawa mo na nagpaunlad ng buhay namin nung nasa politics yan? Kung hindi mo pa nga ipangampanya, baka hindi yan siputin ng mga tao eh. Kasi nga bukod sa tsaka, eh mukhang may kakaiba namang ginagawa. Nga pala sabi dito ni Kuya Jay, tatapatin Jay Sonza, mga kababayan, tatapatin kita, Shawi. Wala kasing kwentang mambabatas ang mister mo. Kaya ang ginagawa ngayon mga kababayan ng mga politiko ay pumapabor na rin sila sa mga paayu-ayuda. Yung Senate nagrereklamo bakit daw namimigay ng ayuda ang mga kongresista, may AX, may tupad, may ano pa yung isa. Oh. 'Di ba may mga ayu-ayuda ay kumbaga maraming Pilipino ang kayang 'di ba ma-bribe or mauto ng ayuda. At nararamdaman ng Pilipino na ay at least may napala tayo sa gobyerno o binigyan tayo ng 3,000. Mga kababayan, 8,000 raw 'yan. 8,000 daw 'yan tapos ang matatanggap nyo 3,000. Meron nga kaming alam sa Bisaya ha. Western Visayas, 10,000 ang ayuda. Ang dinedeclare, ang nilalagay sa listahan at ang nalalagay sa listahan, 10,000 ang binigay. Paglabas mo ng gate ng bahay ng politiko, pabawiin ng 8,000, 2,000 ang iuuwi mo. At ang palusot ng politiko ay naku kasi kailangan namin itong pera pampasweldo rin ng aming mga tao, marami pa kaming bibigyan. Ako, mga kababayan, mismo ako nakaranas akong biktimahin ng politiko. Humingi ako ng scholarship for my allowance man lang sana sa college. 5,000 na nga lang sa loob ng 5 buwan. Ha? Kasi ang isang semester mga kababayan is 5 months. So, biro mo yung 5,000 lang ibibigay. So, 5 months ang isang semester, hahatiin ko yung 5,000 sa 5 buwan. So, 1,000 sa isang buwan ang baon ko noon. Alam niyo kung magkano natanggap ko? 3,000. May kaltas si governor, may kaltas si bokal or si board member. Tigwa 1,000 sila. Lahat kaming mga scholars na nag-apply,
Lahat kami binawasan. Imagine niyo kung 100 kami, magkano ang nakuha nila? So, 200,000? Sa amin, iilan pa lang kami. So, ganyan ang kalakaran. Okay? So, wala daw kwentang mambabatas ang asawa mo, Ate Shawi. Look at his track record as a legislator, especially the kind of legislation and proposed bill he has authored while serving as senator. People want meaningful change now. Medyo gising na rin ang marami sa atin. Ayaw namin ng mga dilaw. That's why nagpalit sila ng kulay. That's why binudol tayo ni Marcos Jr. na dilaw naman pala yan. Nagtago sa kulay na pula. Kailangan nilang mambudol para makalusot. Itong problema ni Sharon, ang asawa niya, ay dilaw, kahit na nagpalit na ng kulay na pink, ayaw pa rin natin sa pink. Kakamping or pinklawan. People want meaningful change now. Unfortunately, your husband is not expected to make any difference if he gets back at the Senate. Kung baga, tinimbang na siya, ngunit kulang na kulang. In other words, hindi na siya karapat-dapat. Inekis na syunots na si Inidoro Ang chance nyo na lang na makabalik ay mambudol at mandaya. Ang pinakamalaking kasalanan ni Kiko sa taong bayan ay ang pagtutol siya at si Risa Ontiveros hindi bumoto upang bigyan ng tulong ang mga Pilipino noong pandemic. What? Pagtutol niya sa Bayanihan Fund o yung pondong ginastos noong panahon ng pandemya na siyang nagligtas sa mga Pilipino. May Bayanihan Fund noon at ayaw nila yun. No sila. Kasi ang alam ko, may mga ibang mga pondo galing sa ibang agencies and departments, inilipat sa Department of Health siguro para ipang tulong, di ba, sa hospitalization ng mga tinamaan ng virus, ganyan. Or maybe ayuda sa mga tao kasi nawalan nga ng trabaho, nagsara yung mga establishments, ganyan, hindi makaluwas sa mga, lalo sa Maynila, para sa trabaho nila, tanggalan ng trabaho. So, ipinantulong. Si Kiko pala, tsaka si Risa ang salarin. Well, nakita ng taong bayan yun, bakit kinokontra nyo? Para yun sa lahat. Ay, wala nga namang kwentang politiko ang asawa mo. I don't know. Kung tumakbo kaya si Kiko kahit mayor man lang ng Pasay, iboto kaya ng taong bayan? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.